Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Cardano or ADA, isa po sa mga kilalang crypto sa buong mundo. Ayon po sa ilang analyst, lalo na si Ginoong Dan Gambardella, sinasabi niya na maaring umabot si Cardano ng hanggang $10. Oo, tama po ang narinig mo. Gamit ang tinatawag na cup and handle pattern. Inaasahan po ng ilan na papunta si ADA sa isang malaking breakout. Pero teka, ano nga ba ang cup and handle pattern na yan? Totoo nga ba ang prediction? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade dito kay Cardano? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang nangyayari ngayon dito sa presyo ni Cardano. Ayan, nitong mga nakarang araw, medyo pabago-bago ang galaw nitong si Cardano. Nitong April 11 hanggang 12, nakita natin ang kaunting pag-recover ng kanyang presyo. Pero pagsapit po ng April 13 hanggang April 15, bumaba ulit ito sa pagitan po ng presyong 0.63 hanggang 0.66. At noong April 15, lalo pang lumalim ang pagbaba at bumagsak siya sa presyong 0.60. Pero bahagyang bumawi po siya sa presyong 0.62. Ngayon, habang pinapanood po natin ang video na ito ay naglalaro po ang kanyang presyo sa mga 0.6152. Yan, ibig sabihin ay tumaas po siya ng 1.04% sa loob ng isang araw. Pero bumaba pa rin po siya ng 0.76% kung titingnan po natin ang kanyang buong linggo o yung kanyang weekly performance. Kahit ganito po ang galaw, marami pa rin ang optimistic. Isa na po rito si Ginoong Dan Gambardella. Ngayon ay sino nga ba itong si Ginoong Dan Gambardella at bakit po siya pinagkakatiwalaan? Yan, si Ginoong Dan Gambardella ay isa po siyang kilalang crypto analyst na matagal nang sumusubaybay sa galaw ng crypto market. Madalas siyang nagpo-post ng analysis sa social media, lalo na sa platform na X or dating Twitter. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang galaw ni Cardano ay hawig daw sa cup and handle pattern. Isa po itong bullish signal na madalas na nauuwi sa malaking pagtaas ng presyo. Yan, meron po silang ibinahagi rito. Ibinahagi ito ni Ginoong Dan Gambardella. Ayan, kung saan ay pinapakita niya rito yung kanyang prediction kay Cardano. At ayun nga, nakikita natin dito yung tinutukoy niya na cup and handle pattern na isang bullish signal. Ayan, na kung saan ay maaari pong magresulta sa isang malaking pagtaas ng presyo ni ADA. Ngayon is ano nga ba talaga ang cup and handle pattern at bakit po ito mahalaga? Yan, ang cup and handle pattern ay isa po itong chart pattern na ginagamit ng mga trader para i-predict kung kailan pwedeng tumaas ang presyo ng isang asset tulad po ng crypto. Kung iisipin mo ang hugis ng isang tasa or cup, una itong bumaba ng malalim pero unti-unting umaangat ulit hanggang sa bumalik ito sa dating taas. Yan yung tinatawag na cup. O yan po yung dahilan kung bakit nabuo yung kanyang cup na pattern. Pagkatapos nito ay nagkakaroon po ng bahagyang pagbaba. Parang maliit na handle ng tasa. Kaya dahil dyan, sa kabuuan ay tinawag itong cup and handle pattern. Kaya gamitin na lamang po ninyo yung inyong imagination dyan at makikita po ninyo yung cup and handle pattern na yan. Kaya napakahalaga na rin na bilang mga trader or mga chart analyst ay kailangan ay meron po tayong at least matalas na imagination. Ayan. Kung maayos po ang formation nito ay madalas itong nagiging signal na malapit na po ang breakout o yung biglang pagtaas ng presyo. Ngayon is paano po ito nakakaapekto sa galaw ni Cardano? Ayon po kay Ginoong Gambardella, nagsimula po ang cup ni Cardano noong taong 2018. Dito po siya bumaba ng husto pero umangat ulit noong taong 2021 hanggang umabot po siya ng halos $3.10. Pagkatapos nito ay nagkaroon po ng matinding correction o pagbagsak na siyang bumuo ng handle mula 2021 hanggang 2024. Ngayon daw, base sa kanyang chart, nabasag na ni Cardano ang handle nitong November 2024.
Kaya kung magtutuloy-tuloy ito, maaari itong maging simula ng panibagong bull run. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng resistance ni Cardano? Ayan. May isa pang mahalagang aspeto na binanggit dito si Ginoong Gambardella. At yan po ay ang resistance level. Ito po yung presyo kung saan madalas humihinto or tumitigil ang pag-akyat ng isang crypto. Kaya para kay Cardano, ang resistance line ay nakapwesto po ito sa presyong $10. Dito sa chart ay yan po yung kulay puti na horizontal line. Yan, ito po ay base pa sa pattern na nagsimula noong taong 2018. Kaya matagal-tagal na po ang resistance na ito. Kaya sa madaling salita ay kung magpapatuloy po ang pattern, possible raw na abutin ni ADA ang $10 sa mga susunod na taon. Kaya grabe po yan kung sakaling nagkatotoo yan. Mula po sa presyo niya ngayon na nasa 0.60, yan, kung aakyatin niya ang presyong $10, yan po ay aabot ng halos times 16 na price increase kung sakali. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang eksperto tungkol kay Cardano. Yan, hindi lamang naman po si Ginoong Gambardella ang naniniwala sa potensyal ni Cardano. Yan, meron na rin dito si Ginoong Alex Becker. Ayan, kung saan ay dati ay binabatikos po niya ang ADA community at sinabi pa niya na posibleng umabot si ADA, ayan, ng $4 hanggang $5. Bagamat meron po siyang conservative, bagamat mas conservative po ang kanyang target kumpara sa $10 ni Cardano, malaki pa rin ito kung ikukumpara sa kasalukuyang presyo ni ADA. Yan, sabi ni Baker, mas marami pa raw ang untapped potential nitong si Cardano kumpara sa ibang top layer blockchain projects tulad ni Solana. Ibig sabihin ay kung titingnan natin ang galaw ng market, hindi pa po sumasabog si ADA. Kumbaga nasa ilalim pa siya ng pressure at naghihintay lamang po ng tamang timing para sumipa pataas. Ngayon is ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, ngayon, bilang isang Pinoy trader o investor, mahalaga po ang ganitong analysis dahil nagbibigay ito ng mas malalim na pananaw kung kailan tayo dapat pumasok o maghintay. Kung totoo nga ang pattern na ito at tama si Ginoong Gambardella, pwede po tayong kumita ng malaki kung makasalo tayo sa tamang timing. Pero tandaan, kahit gaano ka-bullish ang isang pattern, laging may risk sa crypto. Kaya importante pa rin po ang DYOR or do your own research. Huwag lang tayong umasa sa mga prediction kung saan ay gamitin natin ito bilang gabay, hindi bilang garantiya. Bilang panghuli ay ang masasabi ko po tungkol dito ay interesting at saka promising naman ang analysis na ito. Ang cup and handle pattern ay isa sa mga pinaka-respetadong chart patterns sa technical analysis. At kung tunay na na-form ito kay Cardano, maaring isa ito sa mga malalaking pagkakataon ngayong taon. Pero tulad po ng lagi kong sinasabi, ang crypto ay hindi po sprint. Ito ay isang marathon. At kung gusto po nating magtagumpay dito, kailangan po natin ng pasensya at saka tamang strategy. Si Cardano ay parang isang matalinong estudyante na tahimik lang pero consistent. Hindi po siya palaging nasa spotlight, pero kapag umarangkada, malaki ang impact. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.